Ngayong National Prostate Cancer Awareness Month, mahalaga na pagtuunan po natin ng pansin ang isang sakit na maaring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng mga kalalakihan sa buong mundo. Kaya naman ngayong umaga, para po bigyan tayo ng malalim na kaalaman patungkol sa nakakabahalang sakit na prostate cancer, ay makakapanayan po natin ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Doc, magandang umaga at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Dayan at Audrey, at magandang umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Happy 3rd anniversary pala. Thank you very much, Salamat, Doc Joseph, at sa inyong walang sawang suporta sa programa. Ito, Doc Joseph, dahil ngayon nga po ay National Prostate Cancer Awareness Month, at para po sa kaalaman po ng ating pong mga ka-RSP, pakipaliwanag niyo po sa amin, Doc, ano ang layunin nito at ano po ba ang tema na ngayon po, ngayong taong ito? Tama ka dyan, Dayan, no? Usually kasi ginaganap ang men's health kasama na ang prostate awareness, no, during the months of June. Pero ginawa ng aming asosasyon, ang PUA, na isama na rin sa International Global Awareness Prostate Cancer tuwing September. So, gaganapin ang aming aktibidades this coming September 23, which is a morning session para sa ating mga kababayan. Which is maganda rin ito, Dayan, kasi para maagapan natin ang mga unang mga simptomas na binibigay ng ating prostate cancer. Ayan, Doc, ano po ba yung iba't ibang uri ng prostate cancer na karaniwang nararanasan ng mga kalalakihan at paano po ito natutukoy o nadadiagnose? Pwede bang malaman mo bilang sa personal mong nararamdaman bilang lalaki na meron ka na pala nito? Actually, Audrey, yung simptomas ng prostate cancer ay kahalintulad sa paglaki ng isang prostata, no? Yung nahirapan kang umihi, voiding problems, 'di ba? Minsan patak-patak kang ihi. Pero what's unusual about prostate cancer, kasi umiihi ka ng dugo, minsan yung similya mo may dugo, sumasakit ang balakang mo. Usually, may iba kasi pati erection is affected, no? So, basically, there is a, paghahalintulad doon yung parang simptomas ng BPH o paglaki ng prostata. Meron lang mga ibang simptomas na kaiba. Now, with regards to kung ano ang most common type ng prostate cancer, we have the adenocarcinoma type, which is the most common pathophysiologic type of cancer. Okay, Doc, ano naman po yung posibleng sanhi kung bakit nagkakaroon ng prostate cancer ang kalalakihan? Okay, sabi nila it's genetic, sabi naman nila it's familial or hereditary, di ba? Pero may kinalaman ang hormones, which is the male testosterone, kung saan malaki ang significant niya sa pag-change ng cells mo from a normal to a neoplastic cells, no? Ngayon kasi sinasabi nila baka genetic coding rin. Which is genetic coding, kahit na sabihin mong familial, kunyari, ang lolo mo may cancer, maaring 3rd generation or 4th generation magkaroon ka. With regards to the coding, genetic coding na meron sa tao. Plus, alam mo, Audrey, yung influence ng external factors, di ba? Smoking, chemical exposure, alcohol, mga ganong pagkain, even the lifestyle is very, very significant. Okay. Doc Joseph, paano po ba mapapanatili yung kalusugan ng mga kalalakihan para maiwasan po yung posibilidad ng pagkakaroon po ng prostate cancer? Very good, Dayan. One is check-up, no? When you are 40 years old and above, siguro, bakit nating ginawang 40? Kasi theoretically, in the book, 50 years old and above, kailangan magpapacheck ka na, no? You have devices and diagnostic that we do check, di ba? PSA, ultrasound, rectal examination. Kung may makitang mga bukol, matitigas na parte sa iyong prostate, kailangan magpa-evaluate, no? Kaya nga ginagawa natin ito bilang advokasya para ang mga kalalakihan natin ay maging aware, no? Hindi lang sabi na kung kailan ka tumanda, tsaka magpapacheck up. And you have to take note, Dayan,
your prostate cancer ranks number 4 in the Philippines, 'di ba? Mataas siya, no? Mataas siya with regards to the cancer charting. So, importante ito na para sa ating mga kalalakihan na magpa-exam. Kung wala ka man na nararamdaman, take your time when you are 50 or even 45 and above to have your annual check-up na i-include ang mga essentials for prostate cancer detection. Okay, Doc, paano yung mga nakababatang kalalakihan below 40, no? Pero may unusual na nararamdaman sa area na yon, kailangan na rin kagad magpa-check up, ano? Yes, very good, Audrey. Kailangan magpa-check. Anything that is unusual. Kasi yung sinasabi mo, Audrey, na 40 to 45, we have cases of early stages of prostate cancer even at that age, no? So kasi bumabago na ang global lifestyle din natin. Kailangan pati ang pag-evaluate natin at pagiging mampasuri o mapanuri with regards to prostate cancer should be very on high levels, no? So, pwede na rin sila magpa-check. No problem with that. Sino-sino po ba yung high risk o mas prone na magkaroon po nitong prostate cancer, Doc Joseph? One is with high familial or genetic history. Okay? Kung meron kang ganyan, mas kailangan masyado kang pursigido magpa-examine. Okay? Kung wala namang kayong genetic history, pero masyado naman exposed sa risk, you might have a secondary occurrence of prostate cancer. When I say secondary occurrence, matitrigger ang cancer prone, 'di ba? It's like diabetes, 'di ba? May diabetes 1 ka, which is from the beginning, meron ka ng diabetes. Pero diabetes 2 is yung lifestyle mo. Ganun rin ang cancer, 'di ba? So if there is a chance na ma-release yung cells mo to transform into a malignant cells, pwede yan kahit na wala kang genetic or familiar. Basta andoon yung mga external factors mo. Smoking, 'di ba? Alcohol, lifestyle, and everything. Eto, Doc, hindi ko alam kung myth to o may katotohanan ba to sa susunod kong katanungan sa inyo. May kaugnayan po ba sa pagkakaroon ng prostate cancer? Yung sabi-sabi nila na kapag hindi ka daw aktibo sa pakikipagtalik o sa ejaculation, maaari ka daw magkaroon ng prostate cancer. Hindi naman related, Audrey. Siguro ang relatable dyan because one of the very salient symptoms of prostate cancer is blood in the sperm. So wala naman masyadong kinalaman ang less than or more than pakikipagtalik doon sa aspeto. Importante kasi yung paano magbago ang cells mo from the normal to the neoplastic cancer cells. Okay, Doc, meron pong gagawin na prostate cancer screening program ang Philippine Society of Urologic Oncology in partnership po with Philippine Urological Association. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon patungkol po dito? Yes, Dayan, Audrey, salamat sa platform, sa Rise and Shine Pilipinas for giving us a chance to promote this coming September 23. Meron pong gaganapin prostate cancer awareness ng Philippine Society of Uro-Oncology plus under the umbrella of the Philippine Urological Association, kung saan pwede kayong magpa-examine ng inyong prostate na libre. Lahat ng mga lay dyan, mga lalaki, this is your chance. Alam mo naman, Audrey, Dayan, tayo mahilig sa free. Libre. Sa lahat ng institusyon ng hospital na meron nating government o pribado, pwede kayong pumunta September 23. Again, this is a half-day event, 8 o'clock a.m. to 12 noon. Meron tayong mga lectures, meron tayong mga examination, meron tayong mga date back, mga free mga medication na bibigay sa inyo. Just in case that meron kang ibang sakit or simptomas na nararamdaman na not necessary prostate cancer, siguro pwede mo na lang isangguni sa mga urology specialty, no?
take the chance. Andun na sila at saka free, di ba? Saan po ito gaganapin, Doc Joseph? Sa lahat ng Dayan, mga training institution natin na government or mga pribado. So like East Avenue, Veterans, Jose Reyes, PGH, St. Luke's, 'di ba? We even have from other Visayan hospital, no, Cebu doctors, and as far as Davao doctors, yun ang mga yan. Basta training institution. Pag sinabing training institution, Dayan, mayroong mga urology residents na magtutulong. So mas marami, hindi lang mga consultant, mga senior consultants. Yan, September 23. Yan, yung mga kalalakihan, tayong mga kalalakihan, pag 40 above na, yan, libre, Eto, pagkatapos ng Rise and Shine, 8 a.m., pwede na pumunta sa mga ospital na malapit dito sa Quezon City. At libre po yan, yan ang importante. So maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng kaalaman at detalye patungkol po sa prostate cancer. Doc Joseph Lee, thank you again for your time sa Pusyang Urologist. Salamat po, Doc. Thank you, Dayan and Audrey. Good morning.